Yung simula nga natutunan ko yung ganitong klaseng luto ng spaghetti. Nako, ito na lang talaga lagi yung ginagawa kong style o yung proseso sa pagluluto dito. At kahit anong klaseng sauce na ang ginagawa ko dito, ay ganitong klaseng pagluluto talaga yung ginagawa ko na kasi mas nakakatipid tayo sa gas, sa tubig, sa oras, at lalo na yung mga rekadong sinasahog natin dito. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng napakasarap ng mas pinacheesy pang spaghetti na alam ko na mas marami makakain ang mga chikiting. Sa kawali, medium heat ay tinunaw ko lang muna dito yung ating butter or margarine at hinaluan ko ng kaunting oil. Binusa ko dito yung ating ham, make sure na ito ay toasted at hanguin natin ito. At marami na nga nagtatanong kung anong klaseng kawali yung ginagamit ko dito at kung anong link. So ito na guys ha, nasa yellow basket nga pala yung link kung anong kawali yung ginamit ko dito. Ito ay honeycomb tri-ply stainless steel na non-stick pan. Pero unlike sa mga non-stick pan na ginagamit ko dito, ay pwede kayong gumamit dito ng stainless steel din na pangsando. So hindi siya talaga basta-basta na i-scratch o nagagasgasan. Napakatibay nito guys. Kaya naman yung presyo nito ay masasabi ko na hindi siya mura. Pero ma-assure kayo na ang kalidad nito ay napakaganda at tatagal talaga sa inyong kusina. Ayan. So after natin mailagay yung ating 1000 ml na tubig at isinimmer ko ito ng mga 5 to 7 minutes, ay nilagay ko na rito yung ating 250 ml ng all-purpose cream. Pampakulay at karagdagan lasa na rin ay powdered cheese, paminta, chili powder at paprika. Ang apoy natin dito ay nasa medium-low heat lang para naman hindi tayo mataranta at mabilis mag-absorb itong ating pasta. It's yung mga liquid na nilagyan natin dito. At huwag nga palang kalimutan na ito ay halu-haluin para naman patay-patay pagkakaluto dito. So ito ay takpan lang natin at ako ay nasa medium-low heat na at after a few minutes ay ilagay na natin dito yung ating cheese whiz. Yes, nalagay tayo dito ng melted cheddar cheese at hindi na nga ako dumepende pa sa pampalasa sa paggamit ng powdered cheese para naman talaga authentic cheese yung ating spaghetti. At kapag medyo kumukunti na yung ating sauce, ay syempre ilagay na natin dito yung ating cheddar cheese. So hindi na ako nalagay dito ng asin para naman syempre hindi umalat ito. So ito guys, medyo tricky talaga ang pagluto ng pasta sa kawali kasi kapag ito ay na-overcook natin, ay magiging malabsa yung ating pasta. At the same time, yung pinaka-pasta natin ay super dry. Kaya naman patay na natin yung apoy this time. Hayaan lang natin ito maluto itself at kailangan ay iserve ito immediately. Ilagay na natin yung ham na pinirito natin kanina. At kung gusto niyo pa mag-add ng kahit ano pa mga pang toppings dito katulad ng hotdog o pwede na kayong malagay ng itlog na maalat kung gusto niyo, ay pwede naman. So makikita niyo naman yung exact measurement dito mismo sa video. So ito guys, sa pagluto ng ating sa kawali na pasta o hindi na kailangan pang ibobol na pasta, ay talaga namang mas nakakatipid tayo sa oras. Hindi na tayo magpapakulo pa ng tubig na marami at maghihintay ng mga 20 to 30 minutes para ito'y kumulo. Pero iisang kawali lang yung ating ginamit dito, mas nakakatipid tayo sa oras, sa mga ingredients at sa especially, syempre, mga mami tayo, diba? Talaga namang gusto natin ay isang gawaan na lang. So, kung meron kayo request dito sa ating page, paki-comment naman sa comment box section at kung ano yung mga tricks na alam niyo na mapapadali pero mas masarap pa yung ating kakainin. Bye!